lalaki lang po talaga ang disenyo. Sa spiritual na aspeto concerning sa bagay na yan, disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay dapat ay konektado po tayo lagi sa Diyos sa panalangin. Kasi sa buhay ng couple, kung wala ang tulong ng Diyos, wala tayo magagawa. Naniniwala pa kayo? Andiyan ang tukso, andiyan ang problema. Kaya pag kayo nananalangin, you are protected by God. Pag kayo ay mapanalanginin, nandyan yung wisdom na ibibigay ng Diyos sa inyo. Magiging mabuting asawa ka sa iyong asawa. Sa asawa ng babae, sa asawa ng lalaki, because you are equipped with wisdom. At magiging mabuting magulang kayo kung kayo ay konektado sa Diyos sa panalangin at sa Kanyang mga salita. When you read the Word of God, you will know and discover na yung mga bagay na paano maging mabuting magulang, paano maging mabuting asawa, paano pamahalaan ng pamilya, paano maging mabuting katiwala. Lahat ng bagay at lalo na tungkol sa Diyos, i-reveal niya sa atin. Kaya pag hindi tayo konektado sa Diyos at sa Kanyang mga salita, lalo na sa panalangin, delikado tayo. Bakit? Pag hindi ka konektado, walang impormasyon dumadating sa buhay mo, hindi mo alam, mayroon na palang panganib. Bakit? The devil comes to steal, to kill, and destroy. Yun ang purpose niya sa buhay ng tao. Gusto niya talagang nakawin lahat ng blessing na natanggap niya sa inyo, kaya may nagkakasakit, may napapahamak, may disgrasya, kasi yun ang purpose niya. And he really wants to kill people. And he really wants to destroy relationship, kaya may nagtataksil, mayroong hindi tapat, may mga issues na nangyayari, kasi gusto niyang wasakin ang pamilya. Pag ikaw ay nananalangin, you are being protected by God. Continually work in their lives, lalo na sa kanilang pagbuo ng pamilya, Panginoon. Lord God, hayaan niyo po na maranasan nila ang kapapatan niyo, kapulihan ninyo. That from now on, patuloy na sila nananalangin, magtiwala sa inyo, at paghawakan ang mga salita ninyo, pinagbubulay-bulay, araw at gabi, at ipinamabuhay. Kaya Lord God, pinagkatiwala ko sa inyo mga anak mo ito. Be with the Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Natin from MSWD, si Sir Bayani Manas po. Okay, makinig po tayo dito kay Sir Bayani. Very important po ang kanyang lecture. Lisensya dapat nagka-certificate yung tatla. Pawatan niyo. Meron bang hindi Ilocano rito? Meron? Ano ka? Bakit ka dito? Ayan. So, kailangan niyong ma-issuehan ng tawag dito? Pre-marriage orientation session certificate of compliance. Ayan. And certificate of marriage counseling. So, dalawa yung i-issue namin sa inyo. Ano? So, bakit tayo nagpipimo? Para maintindihan yung maigi kung anong sinusuong ninyo. Bakit? Baka mamaya, kasal now, tulfo later. Yun ay iniwasan natin. At kasal kayo tatta, manamnama, magpapatulfo kayo. Diba? Nakakahiya? Pero mind you, last year, kakasar na pala ang makabulat ti kasalang bayan, meron lang naghiwalay. So, duray kasatluma ti pinambagpagamay kanya yun ay pinagmalam. No, saan yung mga isa sa puso at isa sa isip yung maintindihan at matututunan yung ngayon, wala din. So, meron tayong 4 topics na una na kanina si Pastor, pero ito yung mandatory topics given by the PAPCO. Number 1 is the marriage and relationships.
Number 2, responsible parenthood. Number 3, planning the family and pregnancy and child care. So punta tayo sa marriage. Ayan. So ito yung unang topic. Hindi ako makaikot kasi Sino dito yung nagsasama na ng 5 years below? 5 years below? Pataas ng kamay. Manong tawanan? 5 ang tawanan. Sige kayo kay ma'am? 7 years? 5 years below ka rin. Sino rito? Above 5 years. Above 5 years. Bakit hindi kayo nagtataas na? Nasaan kayo doon? Ano tawag yun sa tindila? Aba, pagbibilangin mo ba ako since 2000? Ilan? 13 years. Medyo hindi ako marunong sa math. 20. Sino pang mas matanda sa 20? Ano ka taon din? 41 years. 41 years. Yung last year ilan? Ilang taon na sila nagsasama? Matagal na din, di ba? Yung pinakamatanda rin last year. So 41, may nalaban pa. So 41. So, apay tagpakasal kayo, sir? Apay ni madam? Para maging apelido, kaya yung apelido mo. Okay nga. Bakit nga? Para may mga benefits. Yun lang talaga. Sige, mga kapay na sir. Para ma-bless yung pagsasama. Ay, ba kayo? Dapat iisa. Dapat parehas. Dito tayo. Bakit si Sir Ma? Sige, matatlong araw tayo rito. Bakit si Sir? At sabi mo, gusto mo siya makasama habang buhay. Bakit siya? Masipag, maalalahanin, mabait. Yun lang. Sige sir, bakit si Imam? Puso mo. Siya ang tinutubok ng puso mo. Bakit yung pinagtatawanan? Maligi nga, yun ang tinitubok ng puso niya. Ikaw sir, at dumog-dumog. Mapagmahal. Kilig-kilig. Bakit siya isa ma? Ayaw ko sa tapos kahit ang mga nagsubok na namin kahit tumilayo nila sa akin Sinong naglayo sa atin? mabulat ang magandang sila Baka magpagdaw dahil iliyakan na. Naglayo kayo. Ayan, yung nagsubli na kanya. Yan ang true love. Wala pa ka naman. It's not just a word, but it's a sentence. A life sentence. Panghabang buhay ito. Para siyang sentensya. So, yung pinag-usapan kanina natin, bakit nga ba kayo nagpapakasal? Diniscuss kanina ni Pastor, it's for procreation. Yeah. Sino dati ang nakdan? May mga anak na? Sino ang wala pa? Ay, marami-rami din. Yeah. So, tikulan na to, may isang rason kung bakit kayo nagpapakasal is for the establishment of conjugal and family life. So, isa-isahin natin to, ang sabi ng family code, ang ibig sabihin ng marriage, it is a special contract of a permanent union. Ibig sabihin, permanent in nature ang kasal. Hindi siya basta-basta
mawaswas mo kaya't yun na mawaswas niya. Wala siyang expiration, lifetime siya. Ayan pala eh. Kailangan lang ng konting push na. Good morning, everyone. Good morning. Name? Magpapit sa dati. Good morning, everyone. Good morning. Sige, agpakilala ka. Okay lang ba magtagalog ako? Para doon sa ating mga non-speaking Ilocano na kliyente. Okay lang? Meron pong hindi nakakaintindi ng Ilocano dito? Ay, wala naman. Puro kayo Ilocano. Anong salita, sir? Bisaya? Cebuano? Yung meron Cebuano eh. Paano ba yan? So, magtagalog ka lang po ako. Okay lang ba sa ating mga kasamang Ilocano? Kasi meron po tayong kasama dito na hindi nakakaintindi. So, universal dialect naman po ang Tagalog. Nagtatagalog na lang po ako ha. Okay lang po yun. Sige, magpapakilala po ako sa inyo. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Dr. Frami, ang inyong Municipal Health Officer. So, ako po yung doktor dyan sa RHU. May mga familiar faces dito ha. Yung mga pasyente ko yata itong mga to. Ha? Diba ma'am? Ito pasyente ito eh. Saan yung isa dyan? Kanina. Sino yung mga... Yun din. Sino? Kayo pa na. Paano kayo nagkakilala? Cebuano. Layo ah. So good morning. Ang aking topic is STI and HIV prevention. Nakalagay dyan. Time allotment, 10 minutes. So gagawin ko lang 5 minutes. Baka nga wala pang 5 minutes. Kasi ang i-explain ko lang sa inyo, ang i-lecture ko lang sa inyo yung mga important points, yung mga importanteng bagay na kailangan malaman. So, hindi na natin siya pag-uusapan ng pagkatagal-tagal. Okay ba yun? Okay ba yun? At parang hindi okay. Ha? Okay ba yun, mga ma'am and sir? Okay. So, ano ba ang STI? Ano ba ang meaning ng STI? Alam niyo, mahilig po akong maglakad at magtanong sa mga participant. Ano po ang STI, ma'am? Call a loved one? Ito meaning na STI. Sir, o si madam? Sasabihin sa akin ang meaning ng STI. Sexual transmitted infection. Sexually transmitted infection. Very good. Pero pangalaman natin si ma'am. Yun ang medical term ng tulo. Gonorrhea. May other sagot? May other? Ikaw, madam. Swerte mo, kilala kita. Sige, sagutin mo yung tanong ko. Anong sakit ang dinudulot ng virus na yun, yung HIV? Di ko alam. Ba't ka na to? AIDS. AIDS! Narinig ko niya. Sino yung sumagot? Nagagamot po ba ang AIDS? Hindi. Very good po si Sir na naka-yellow. O, parang pa kami si Sir. Kasi alam niya walang gamot ang AIDS. Incurable po ang AIDS. Pero, you can prevent. Kaya nga may mga lectures tayo on sexually transmitted infections. Kasi ang AIDS ay isa sa mga sakit na nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Pero hindi lang yun yung paraan para makuha mo yung gaya nga ng sinabi ko. Okay? Papakita ko lang po yung itsura ng mga sexually transmitted infection para may idea po kayo. Ano? Yung picture.
Alam, nakikita niyo po ba? Malinaw? Hindi. Wala namang lalaki na. So, may mga iba't ibang klase ng sexually transmitted infection. Ang mga causes po nito o yung mga organismo na nagkakos po ng mga sexually transmitted infection, it's either bacterial, viral, protozoal, fungal, skin parasites. Pero ang pinaka-common po dyan na dalawa is viral tsaka bacterial. Yung sinabi ni Sir kanina na gonorrhea, bacteria po ang nagkakos nun. Samantalang yung AIDS na pinag-uusapan natin, virus naman po yun. So it doesn't matter kung inyong klase ng microorganismo, itikos na ajay sakit, parehas lang po yan. Nakukuha po yan sa pakikipagtalik na walang proteksyon. On February 14, sa mismo pong kasal po ninyo. Okay? Mapapasay, may may pang-honeymoon ka na, 10,000 po yun. Sa inyo lang mag-asawa yun. O, di ba? And may ba? Top 3 po. Top 3. Okay? So, 3 couples po yan na pipiliin. Okay? Yung dalawa, consolation prize, and yung isa po yung big winner. Yun po yung 10,000. So, 3 po. Okay? Sayang din po yun. Ay, excited ako, doktora. Na-excite ako. And ipa-flash po yan, no? Mapapanood po natin lahat. Kung sino, mapapanood po ni Mayor, and baka extrahin po kayo sa, sa dance number po nila. Kami nagdag po yung 10,000. Kami nagdag po yung 10,000. At sinagita ang opinion, sino nagyan at yung anak na kanya yun? Halos lahat. Sino yung mga may anak? Pakitaas ang kamay. Halos lahat meron na. Sino yung wala pa? Ano ang 3 to 5 years na agwat. Sabi niya, paggamit ng ligtas, magsiwag ng modernong pamamaraan. Siguro yung mga may anak dito, ano na yung mga family planning na nagamit na po natin? Planning method. Ang tawag dito ay SDM. Ano yung SDM? Standard Days Method. Pwede po siyang gamitin ng isang babae basta regular ang regla. Anong ibig sabihin ng regular ang regla? Alin 26-day cycle or 32-day cycle. Halimbawa, niregla ka ng January 1, next month niregla ka ng January 26. Ang ibig sabihin, regular yung cycle mo, 26-day cycle. Or, niregla ka ng January 1, tapos next month niregla ka ng February 2. Pag ano yung cycle nyo, 32-day cycle, pwede nyo pong gamitin si SDM na nagsabi ng panikani. Si SDM para lang siyang menstrual cycle. Ano yung first cycle ng menstrual cycle? Pag nasa red yung marker, ano ito? O pag red, ano ibig sabihin? Nasa? Pag nasa red na kayo, menstrual cycle, ano ba yung first cycle ng menstruation? Pag red, nagre-represent siya na? Ano ibig sabihin ng red? Pag red flag? Unang araw na regla. Pag nilipat mo yung gauge, pangalawang araw na regla. Pangatlong araw. Pag pang-apat mo lang ka ng regla, anong stage ka na? Anong susunod na naman sa cycle pag regla? Anong susunod kanina? Lokapinig. Tumatas ka ang regla niya sumaruno. Bago mag-ovulation. Pag bago mag-ovulation, pag nakipagtalik ka rin doon, ibig sabihin, safe. Lilipat ko lang na. Pag dito ka na sa puti, nasa stage ka na na. Very good si Ma. Nasa stage ka na ng ovulation. Before nilagay ni Mrs. Marapay yun, sir. Before nilagay ni Mrs. Naapay, no? Kita alam mo yung ano expire.
tinipol. Ang may tada tinipol dito. Yun yung purpose na liga sa nipol. O, magpupukan ka nung kanisa. O, siya ako mag-asarap ka naman. Ito, nagalisol. Ano ba yung gano'n yung mabaling na pangpagalis na inayon ni Mrs.? O, ano pang pwedeng pampadulas? Para mas madulas na ipasok si kondom? May taglawan. Sige na. Before kay gabi ni kondom, kung natatamang paggamit ko na ni doktora niya, ano yung kabitakan? O, busy, sige na. Isa lang yung tatanawan kay, sumurong nga. Gamit. Hawakan mo yan. Gagahan mo naman ang pagkawak ka. O, ganang datan. O, tapos, kapaalan ka man. Ganang datan niya. Tanawan ni Ami. Mga Brian. Sige, okay na. Tama ba yung nilagay? Tama? Uy, kumain kita ng password. Wala kasi siya. Hangin. O, nung nagpas, sino kaya bigat kondom? Ni Mr. ni Mrs. Si? Mr. na. Kasi may kapabin tayo, magsampit si Kena. O, tapos hanggang dyan lang, wag mong ano lang amlay tayo. Baka ilang agad ito may taton. O, sino nagyagin ako ni Mr. Yung mangyari ni Junjong. O, alam mo na nga, ito nagyagin ako ni Mr. Kasama nagyagin ang kondom sa. Kasama nagyagin ang kondom. Proper way na magkakaroon ng magkakaroon. O, sige, balik sabihin pa si Kumalan. Si Mr. na po ang magtanggal ng kondom. Tapos niya na may dalson. Balo ko may mga saya sa may bulog. Tapos, balot na na saya. Sabi niya pa, bulog ni basurahan ng itawa. Alam naman na tubig. Anong kapalik-palik Thank you sa ating Yung may mga concerns po, pwede po bang sa Feb 12 na lang natin pag-usapan para makauwi po tayo after ko, no? Kasi too late na rin. Actually, maghapon po talaga ang seminar, but then ginawa lang po namin half day para hindi na po kayo pabalik-balik, no? Okay? So, hindi mahanap ni Ma'am Nori ng aking lecture. Tatayo na lang po ako dito sa gitna. Okay? Sa LCR po, of course, ang pag-uusapan po is sa registration po. Yung pagre-rehistro, aside po sa ating marriage contract, unahin ko po muna yung birth certificate. Siguro naman po, lahat tayo may mga birth certificate na, di ba? Hindi naman po kayo makaka-apply. Well, yung iba po kasi dito, walang birth certificate. Hindi po kami strict pagdating po sa kasalang bayan. Pero pag regular wedding po, hinahanapan ko po talaga ng birth certificate. Bakit po nga ba mahalaga yung birth certificate? Okay? Kasi ito po yung proof of identity, and dito po makikita yung nationality of the child. No? Okay? Yung birth certificate po, dapat po yan, rehistrado. May registry number. Kung yung birth certificate mo ay walang registry number, ibig sabihin nun, hindi po siya nairehistro. Naigawan ka lang, pero hindi po siya naiparehistro. So pag may mga ganun po, sa mga anak natin dito, na hindi pa po nakakapagparehistro, iparehistro mo na yung birth certificate niya. And number 1 po na panukala ni PSA ngayon, pag wala kang national ID, hindi ka magagawa ng birth certificate. So, ang national ID, 1 year old and above. Okay? So, sa mga nandito po, na wala pa pong national ID, magpa-national ID ka na. Okay? Pag wala po yung mobile registration, sa PSA Kalasyaw po tayo pupunta. 1 year old and above.
Okay? So, yung birth certificate po, for example, yung anak mo. Okay, so since lahat po na nandito, yung anak po natin ay hindi pa po nalilegitimize. So, ano pong tawag doon sa mga batang yon? Okay, sila po yung mga non-marital child. Mga ipinanganak po na hindi pa po ikinakasal ng mga magulang. Yung tinatawag po nilang illegitimate child. So, paano pa magiging legal yung bata? Okay, ganito yan. Kung yung birth certificate ng anak mo rehistrado, naka-apelyido sa tatay, naka-acknowledge po siya sa likod, sa tingin mo yung birth certificate ng anak mo, okay na yun? Or may problema pa? Okay? So, kahit po rehistrado yung birth certificate, naka-apelyido sa tatay, at nakapirma sa likod, huwag ka munang makampante hanggat hindi pa kayo nakakasal. Okay? Why? Kasi, yung anak mo is still sa illegitimate po siya na bracket. Okay? So, sakalang po mag-legitimize yung bata once we get married po. And, eto po ha, sakalang po malilegitimize yung bata kung talagang siya po ang tatay. Okay? Huwag po natin ipaako sa hindi naman po sa kanya. Okay? Parang ang labas po nun is simulation of birth certificate. May mga ganyan pong instances na nangyari po, in real life po, na pinapagamit po yung apelido niya, which is hindi po siya yung biological father. So, mali po yun. Okay? Pag balo ka, at meron kang second na husband, like for example ngayon, at hindi naman sa'yo yung bata, hindi po pwedeng ipalegitimize. It should be the biological father lang po. Okay? Okay. Yung birth certificate po, for example, sa mga manganganak pa lang po, ipaparehistro po siya within 30 days. Kunwari, nanganak ka ngayon, day 1 po siya kinabukasan, including Saturday and Sunday, even holiday po. So kapag yung birth certificate ng anak mo ay lumagpas po ng 1 buwan, late registration na po siya. So mahirap po ang magpa-late registration. Lahat po ba ng anak natin dito nakaparehistro na? Nairehistro ba? Lahat ng mga may anak dito, nakarehistro yung birth certificate? Okay. Sa mga buntis po dito, wag po natin hayaang hindi mairehistro yung birth certificate. Okay po? Si mommy, since on labor siya or nasa delivery room pa, no? Di syempre, pagka nanganak na po yan, sino pong mag-aasikaso ng birth certificate ng bata? Di po ba yung tatay? Okay? Yung birth certificate po, ang peperma po dito sa informant si mother. Dito po. Pero pag once po na nanganak na kayo, kunwari, sakalang po kayo manganak after the wedding, yung tatay po, hindi na po kailangang pumirma sa likod. Kasi automatic na po, yung birth certificate ng bata ay nakalagay na married na yung parents. So, ibig sabihin, legitimate child yung anak mo. Kapag kayong anak mo ipinanganak bago pa kayo or after po ng kasal, pasok na po siya sa legitimate. Yung anak mo, kapag hindi pa po kayo kasal, yun sila po yung mga illegitimate. Kaya mas maganda po na lumabas yung anak mo after the wedding. Okay? Kasi pasok na po siya. You don't need to sign na po sa likod. Kasi kahit ayaw mong pumirma, ito kasi may mga instances po pala na kaya hindi po na i-rehistro yung birth certificate ng bata dahil wala raw po yung tatay. Okay? Pag ganun po, for in case po na abroad yung asawa mo, iparehistro mo siya, and then pag nagbakasyon yung asawa mo, i-acknowledge niya yung anak mo. Pwede po yun. Pero ang labas kasi, apelido mo na babae, and then unknown father. Okay. Ganun po yung iba. Kunwari, nanganak ka, yung asawa mo nasa abroad, iparehistro mo pa rin yung birth certificate. Yun nga lang, apelido mo and unknown father. Pero, pagdating ng asawa mo, pwede po niyang i-acknowledge yung bata. And then,
ipapalegitimize nyo since kasal na kayong dalawa. Okay ba yun? So, yung birth certificate, ang maglalakad po niyan at ang magpaparehistro ay si father. So, make sure, before may parehistro yung birth certificate ng anak mo, tama po lahat ng details and informations sa dokumento ng anak mo. And, reminding po, sa gagamit po ng juniors, okay? Juniors would be sa first name na po ngayon. Wala na po siya sa last name. So, lahat po ng may mga juniors sa last name, nagpapakorek po sila sa opisina. So, pag may junior ka, at gusto mong i-junior yung anak mo, it should be sa first name. And please po, sa mga names po ng child, wag po yung ganon kahaba. And yung mahirap pong bigkasin, no? Like, meron yung pinarehistro nyo sa akin, ma'am, the name of the child was Son Goku. Okay? Son Goku was named by the one of the cartoon character ba yun? Okay, na napapanood po sa TV. Hindi ko alam kung trip lang ba yun yung tatay or talagang idol lang talaga ni Son Goku. Ma'am, yung pangalan ba? No? And make sure po, pagkagamit po tayo ng mga unisex names, be careful po doon sa gender. Okay? Marriage contract na tinatay po namin. Okay? Ang magtatay po ng marriage contract nyo sa mayor's office, kami po sa application ng lisensya. Ngayon, before po kayo mag-sign sa marriage contract nyo, pa-double check po, ha? Pag may mali, sabihin niyo po sa amin, i-correct po natin bago ko po siya i-rehistro. Sa dami ba naman ninyo? Iisahin ko pa ba yan? No. Pag finorward sa akin ni Mayor's Office ang kontrata nyo, ibig sabihin nun at pumirma kayo, tama siya. Okay? Pag may rehistro ko siya at pumunta ka sa akin, ma'am, may mali, may ganun, hindi ko na yan papalitan. Okay ba yun? Ayoko po sa maduming dokumento. Ako po ang taga-rehistro. Kasi po, may grado po kami sa PSA. Kung gano'n po kalinis yung report ko, of course, ganun din po yung may bibigay po na grades po namin sa LCR. Pero kung ganun kadugyo, yung report ko, eh di ganun din kababa yung ibibigay po sa amin. E nakakahiya naman po, di ba? Binalolan ang galing po, di ba? Okay? So, yung marriage contract po natin, pag piperma po tayo dito, huwag na kayong pumirma sa taas. Yan. Okay? Signature, kung nalalagaro dito yun. Signature. Signature. Dito po, sa taas, certification of contracting parties. Pangalan lang po, you don't need to sign. Okay? Huwag pong magsasign. Dito lang po sa may signature. Ang mga perma, basahon tayo. Okay? Baka mamaya pinipermahan mo, hindi pala sa'yo. Okay? Tapos, please paki-check po kung tama yung wife mo o yung husband na nai-partner sa'yo. Kasi may mga... Pero ako hindi makalimutan, ma'am. Best pa nakasalang bayan namin. Ma'am, handog na natin yung asawa. Nagkamali po yung siguro sa sobrang pagod na rin siguro yung nag-type, no? Sa biology na ikabil na wife na. Okay, so ang ginawa namin, pinalitan po namin as a whole. Kasi ang dami po eh. Yung name po ng wife, tapos yung printed name pa niya dito. Sure na tama po yung marriage contract mo. Ang marriage contract po, binase po yan doon sa application. Yung 4 po na papel na pinirmahan ninyo. Okay? So kung yung 4 na papel pinirmahan ninyo, ibig sabihin tama na po ba yun? Kasi may mga nag-apply po sa inyo, di po ba wala pong birth certificate? And yung mga nag-apply po sa iba sa atin, isinulatan na lang po tayo ng partner natin. So pagdating po ng final, yung nandito na po, please po, make sure po na tama po lahat. Okay? Pag pumirma ka, huwag mo kaming sisihin ha. Kasi ibig sabihin yan, nag-sign ka dahil tama po lahat ng details mo na nandito. Okay? And sa age, okay? Yan, tingnan nyo mabuti. Spelling, sa age, kasi pag isa lang po na letra, for correction na po yan. Okay? Ano pa? Ito. Yung time po ng kasal natin is 9 a.m. Okay? Pero huwag ka namang dumating ng eksaktong 9. Ha?
Okay. Meron kasi yung mga, alam mo yung mga ka-VIPs po, na mo yun, yung mga, gusto nila sila yung center of the, attraction, talpasan, nagitingnan itong kinakainis ko, Tapos na po yung, lakad na po yung lahat ng couple sa aisle. Ikaw parating pa lang, ay hindi na kita palalakarin sa gitna. Agtugaw ka dito gaw mo. Okay? So kung gusto mong ma-expose ng mabuti at makapagpa-picture pa, come early before 9. At wag namang 9 talaga. Okay? Agahan mo. Kung gusto mo pang makapag-pictorial, may photo booth po tayo. Okay? Open po ang area kung saan niyo po gustong mag-picture. And ito po ang very important announcement. Kung may mga sarili po kayong photographer, may photographer po kami sa Kasalang Bayan. Okay po? Si Sir Roy po. Siya po yung photographer ng Kasalang Bayan. Ngayon, tanong ko po, sino po dito yung mga gustong makuhanan ng picture sa Kasalang Bayan po namin? Aside from your own, ayoko po ng distraction. Yung photographer lang po namin ang pwede pong mag-picture sa harap, sa pagrampa, and everywhere po. Wala pong pakalat-kalat na ibang photographer. Ngayon, sino po ngayon ang may gustong makuhanan kayo ng picture, pero ito po ay hindi libre ha. Babayaran niyo po. Siguro kahit hanggang 2, 2 picture po. Okay? 2 picture siguro. Yung isa po is entrance, and then the other one is bala ka na. Okay? So, gusto nyo po, may remembrance po kayo. Ganun po kasi yearly yung ginagawa po namin. Meron po kaming sariling photographer. And kung gusto nyo naman pong magkaroon, or yung parang yung videographer, ganon, just contact me po. Okay? Kay Sir Roy din po. Yung mga gusto kong magpa-video, ganon. Okay? And yung sa amin po is ceremony lang po, di ba? After po ng ceremony, kanya-kanya na po tayo ng reception. So, bahala na po kayo dyan kung kabonggahan man or ganon. Tapos yung mga nagtatanong po, yung sing-sing, kayo po magpo-provide ng ring. Okay? Hindi na po namin sinagot ang sing-sing kasi nagkaroon po ng hindi magandang outcome last year kasi nagpasukat naman po sila. Ewan ko ba, nagsukat-sukat naman lahat ng couples, pero pagdating po nung delivery, yung ring, meron pong maluwang, meron hindi. May suot kasi masikip, hindi ko alam tumaba or ewan ko, tama naman yung sizes, pero hindi na po nag-fit nung final na. Kaya nung suotan na po ng sing-sing, meron po yung parang sinuot na lang ata, may dala po siyang sinulid. Okay? Kaya ang hirap po mag-shoulder ng ring. So yung ring po, provide by sa inyo po. Okay? So ang sagot lang po namin ay ang libreng Senomar. And of course, may mga gift po kayo. And other, parang, di ko alam kung basta may something, okay? Hindi lang po siya yung gift, siguro may mga some rewards, and so on and so forth. So may question po ba? Yung registration po ng kontrata natin ay 15 araw lang, okay? 15 days. So ibig sabihin yan, once po na yung marriage contract mo ay nirehistro na ng within 15 days, huwag ka munang pumunta sa akin ng saktong 15 kukunin mo yung kontrata mo sa akin. Okay? Hindi ko naman po yan mairehistro agad kasi ang dami nyo po. No? 4 copies po itong marriage contract at susulatan ko po siya each copy. So yung 4 na kopya sa isang couple. Ilan po kayo? 43. Pero may humahabol pa po, so I think it's 44. Ang target lock po namin is 50. Pero hanggang 44
na lang po ata kami kung ma-approve yung si 44. Pag hindi po, hanggang 43 lang po kayo. But then last year, naka 100 po kami. So bakit kaya, no? Ayaw na po nilang magpakasal, mas gusto na ng live-in. So, meron po tayong mga surprises. And may question po sa marriage contract. Yung marriage contract po natin, hindi ko na po siya i-explain ng kasi kami naman po, lahat po ng kontrata nyo manggagaling po sa amin. Okay? After the wedding, yung marriage contract po mai-forward po sa mayor's office. Magsasign pa po sa mayor and other councilors po. Ngayon, wag mo kong kulitin sa marriage contract mo after the wedding, no? Kasi hindi ko pa po yan mai-rehistro. Pagpahingain niyo po muna ako, ha? Stress po ako that day. Tapos 14 po, ayan, 14. Since yung kasal po natin is half day, diba? So may time po kayong mag-honeymoon na sa hapon hanggang gabi. Okay? Huwag kang papalisin. Okay? Yung make-up po natin, yung make-up po natin, huwag naman yung parang buka naman tayong sasali sa Halloween, like kinapuskulmot lang. Meron po ata kami, hindi ko lang po alam kung basta may mga alam nyo na kung sino po yung may mga awards po. Okay? Pero, pinaka-importante po na salihan ninyo yung TikTok po. Yung mananalo po ng 10,000, mag-usap tayo. Yung mananalo po ng 10,000. Pag nakuha mo yung pera mo, mag-usap tayo. Hindi nga yan, dakwang. Okay, so may question po sa marriage contract. Wala. Yung marriage contract po, sa opisina po ninyo kukunin. Ganon din po yung picture. Pero mas maganda po ata pag sa seminar sa practice. Sir Roy, sa practice na lang po yung mas maganda po yung bayad muna bago picture. Para hindi tayo, kasi last year po, meron po yung mga nagbayad na ako kahit hindi naman po sila nagbayad. Wala po kaming pinanghawakan. Kawawa naman po yung photographer namin. Nalugi po. Okay? So, may mga po tayo. May mga, actually, eto pag daw po pala may biglang sayaw na naganap, pwede po bang jumoin kayo? Okay po ba yun sa inyo? Pag may biglang sayaw po na naganap, pwede po bang jumoin po kayo mga couples? Okay po? So, yun lamang po yung announcement. May mga itatanong pa ba kayo? May mga concerns pa ba kayo na hindi na maabot ng 12? Magtanong na kayo ngayon, sasagutin ko. Yung mga anak po natin, ano ba yung mga anak? Ang raramba lang po kasi dapat yung couples lang. Okay? Tapos lahat po ba dito may mga parents or wala? Walang parents? Paano wala? Ayaw mo lang isama, ganun? Sa Mindanao. Okay. Pag wala kang parents na sasama sa'yo, guardian po. Okay? Guardian. So, tapos wala po palang magchichinelas, ha? Kasal po yan, hindi po yan beach. Wala rin po tayo sa gym. Okay? So naman po natin yung best po natin kasi minsan lang po yan mangyayari sa buhay po natin, no? Tapos yung may mga babies po, huwag mong bitbitin pag naglakad ka. Pahawak mo dun sa yaya mo, sa bantay mo, or kanino. Mas maganda po yung kayong dalawa lang and yung parents or yung guardian. Ha? Okay? And please be on time po. And huwag malilate. Wala pong malilate, ha? Yung malilate, alaot tinumber yun. I-announce ko. Una na. So, ako pala si Melissa, ang inyong public health nurse. Nandito ako kasi dudugtungan ko lang yung na-introduce na kanina ni Doktora Frami regarding po sa ating TikTok challenge. So, may na ba? May mga gusto na bang sumali dito? Meron na wala. Meron na? The more the merrier sana kasi para mas masaya. Diba?
Panunod kami kay Madam. Well, panunod kayo nga nalaing, tari. Kayo ata, future, char. Walang ajay, magani doktora, dati 10,000 pesos, sige, first prize. So, hanggang third prize tayo ako, hanggang third prize tayo mga kakapsat. So, first prize pa lang yung magani doktora, which is 10,000 pesos. Second prize, sabihin ko na ba, 5,000 pesos. And the third prize, 3,000 pesos. So, di ba ang laki-laki? Okay na rin yun. Pambili ng ano, o kaya pang travel niyo papuntang Baguio na mag-honeymoon. Di ba? So, Adatuyang, Ilocano ba ang lahat? Kayang tarusan? Sige. Nandito ako para sabihin yung mga mechanics natin for the TikTok challenge. Kasi buwan ng puso sa Pebrero na isa Kasaryo, mga kagabsat, February 14. Am I right? Okay, ay tama po. February 14 po yung kasalang bayan. So advance congratulations po sa inyong lahat as husband and wife. So at dapat iti program from health sector na i-incorporate tayo ni Jay kasalang bayan ninyo na maging healthy po ang ating katawan, ang ating isipan at ang ating pagbuo ng pamilya. So mag-start ito sa inyong mga sarili. So to maintain healthy lifestyle or healthy living, so nandito po ang dapat dati healthy habit tayo. Amoy ba na healthy habit na may pagbaga? So healthy habit kaya naman sa uwan, no nga mamintin mo jay, kinapintas, iti, pagmagiyo, gamin, oray may baga man na lukmag, nakutong, hamong may baga nga, healthy. So, ada dyan, no, baka na nga ito BP na nga ito blood sugar na nga ito iti cholesterol. So, ada dyan ako. Iti, may isang number 1 ditang makatulong na healthy. Ang ating sarili is exercise. Isang exercise. So, one way ng exercise is through dancing. So, yung TikTok challenge ako, ngayon magaling doktora, maarami dito within 60 seconds or 1 minute lang. Ngam, at usaran tayo matugtog kajay kapag tumibok ang puso. Which is, connected siya kasi buwan ng mga puso nga. So, ati lang nga po ate usaran nyo nga tugtog, nga music. So, 1 minute lang. So, nag-eject ka ka-partner. So, talaga tayo ka-partner. Alangan nga kabata lang yung ka-partner yung video, Iso di ka-partner yung video. Tapos, ipasok nyo or isend nyo entry nyo, official Facebook page ng RHU. So, taga-Binalunan ba lahat dito? Taga-Binalunan or Karati bayan tayo? Oh, so Binalunan. So, aware kayo man siguro dyan Facebook page ng RHU. So, i-upload nyo lang video yung kapag tumibok ang puso. TikTok Heart Challenge na kunada. So, hopefully, 43 couples ang nandito. Hopefully, sana lahat kayo or para mas masaya maki-participate po doon para sa special din na araw ninyo. Kasi that time, after ng kasalang bayan, may award din po tayo at ipapakita din po yung nanalong video. Kasi ang mechanics noon, the more na na-share and like, siya yung mananalo. So, i-promote nyo na yung mga videos ninyo sa inyong mga kabarangay, sa inyong mga pamilya at mga friends, na i-like and share nila yung mga videos na ma-upload po natin doon sa official Facebook page ng RHU Binalunan. Nakaraan National High School. So, from RHU po sila. Okay? So, tayo po tayong lahat. Okay.
Hoy, mga naupo! Join mo naman! Kung hindi mo namin nagsasayaw dito, umuwi ka na lang! Sitting in the city, I know too many troubles. All these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good love every good night. You're a high on the whole. Cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save you something. You've been sitting in the city. I know too many troubles. All these lovers got you losing control. You like a drug to me, luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when I'm holding you close. Cause you don't even know. I can need to believe you can hold me down. Cause I've been needing something good right now. We can be sweet till the sun comes out. Every week we if I can make your hands clap. If I can make your hands clap. My precious searching for your wisdom that's gonna everything now. I'm like a stranger, give me danger on your road to the right. Secrets on Broward to the freeway, you're a keeper of cracks. Feel no conviction, grits of blood can only sweeten your life. But you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down. Cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out. And when we wake, we be the only sound. Get on my knees and say a prayer, change ground. But I can make your hands